At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Wow, good news ito! Mga kalabas na po ang ating Pangulong Tatay Digong, mga koys! Palakpakan! Pero, kung may good news, may bad news, mga koys. Dahil yung Tatay Digong po natin, medyo may Alzheimer disease na po or makalimutin na po. At may isang bad news pa rin, mga koys, mga gayas. Dahil ang tanging paraan na mas madaling mapauwi ang ating Tatay Digong sa pamamagitan ng ating Pangulo. Kumbaga, the card is on the hand of our President Bongbong Marcos. Ang problema, sino ba namang tanga, hulo-hulo, mga koys, na siya mismong nagpapadala dyan sa dahig, tapos siya rin ang gagawa ng kaparaanan para makauwi ang ating buting Tatay Digong sa Pilipinas. Wow! Para ano? Para magmukhang hero. Ha? Magmukhang hero ang ating Pangulo. Mukhang hindi yata gagawin yun ang ating Pangulong Marcos. At hindi yata papayag ang family ng mga Duterte, mga koys, mga gayas. Kaya yan po mapapanood natin sa video ito, mga koys, mga gayas, para maliwanag po. Ay papanoorin po natin. This video is credit to Attorney Harry Roque, mga koys, mga gayas. Okay? Kahit kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe, Kuya Doy. Ayan po ang ating YouTube channel, Kuya Doy. So without further ado, let's begin. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, normally nagla-live ako sa aking mga Spokes Hour. Pero ngayon po, record ko dahil ayaw kong magkamali. Masaya lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial? At ano na ang mangyayari matapos itong kanselasyon nito? Well, unang-una po, ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na, At kapag ikay limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi, talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman ang 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang gamitin para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Well, ang sabi po ng hukuman, hindi sila magi-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending motions na nakabinbin at mukhang hindi sila makakapag tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So,
pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilinis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Atty. Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power 1 na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon ginagaya sa Indonesia at iba pa pang mga lugar. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial, malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability nito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Alam naman natin na kapag limot-limot dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar na kasapi pa rin ng ICC na merong obligasyon yung bansa na tatanggap sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Kasi nga po, wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Bagamat na lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC. In which case, pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba kung ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya napakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses, yung kanyang pagkakabalik sa kanyang lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan
para mapalaya si Tatay Digong. Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong. Naging tapat ako maglingkod sa kanya at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto at pagnanais na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi at wag naman po sana masamain dahil na naging solusyon ni Kaufman talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano po ang aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute, no? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon? Forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa? Kasi po pwedeng mangyari po yung kay Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan, pero siyempre hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ang sarili niya sa isang paglilitis. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang probisyon sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam nyo kasi hindi gaya ng Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, pwede nang ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang probisyon sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend. O di naman kaya, ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong, walang nangyayari sa kanya. Now, ang aking paninindigan, bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga probisyon na po pwedeng gawing anchor dun sa ating nais mangyari. Una-una po, nandiyan na nga yung Article 63 na kinakailangan ang presensya ng akusado para nga ma-confront yung mga witnesses niya, at yung Rule 135 ng Rome Statute na nagsasabi nga na kapag unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings at naging permanente instability, makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan ay pinaparusahan mo na yung akusado miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy trial at saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights
at saka dun sa European Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang probisyon ng Rome Statute na nagsasabi na ang mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao. Saan ba ho nakikita yung probisyon na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa Article 21.3 ng Rome Statute na ang pag-i-interpret ng provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao. Okay? Now, ibig sabihin yan, kapag ang incapacity po or yung inability to stand trial ay permanente, kinakailangan i-dismiss na ang kaso. Dahil kapag yan ay hinayaang tumuloy pa rin at mukha naman ang inability to stand trial ay permanente na, ibig sabihin, permanente na siyang naka-interim release or permanente na siyang nakakulong na parehong parusa. At meron din pong desisyon ang ICC mismo dito sa kaso ni Lubanga, no, na nagsasabi na kapag ang akusado ay talagang hindi na po pwede humarap sa paglilitis at itutuloy pa rin ng hukuman, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng abuse of process na tinatawag. Yun yung abuse of process doctrine. Ano ibig sabihin yan? Well, kapag papatuloy po yan at wala nang kakayahan talaga na humarap ang akusado, talaga magre-resulta po yan hindi lang sa paglabag ng karapatang pantao, kung hindi a grave injustice. At kaya nga po sinasabi na that is a grave abuse of process. Kasi yung proseso mismo ng paglilitis ay magre-resulta sa pag-abuso sa karapatang pantao. At saka meron din pong Article 53, ang Rome Statute, na nagsasabi na kapag hindi na posible ang isang fair trial dahil wala nang kakayahan humarap ang akusado sa paglilitis, kinakailangan justice demands that the interest of justice demands na kinakailangan i-dismiss na ang kaso. So anong sinasabi ko? Bagamat wala pong specific provision na nakasaad gaya sa batas ng Pilipinas na yung inability to stand trial, libot-limot na, ay hindi dahilan para permanenteng ma-dismiss ang kaso, meron naman pong sapat na provision sa Rome Statute mismo, 21.3, ang interpretasyon ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao, yung pagbabawal sa abuse of process, at saka yung provision na in the interest of justice ang magagamit para nga po ma-dismiss ng tuluyan ang kaso kapag naging permanente na yung inability to stand trial. Now, meron pa ba ho tayong pwedeng masandalan ng mga argumento? Well, tignan po natin, no, sa susunod na slide. Marami na pong mga desisyon ang lumabas, hindi lang po sa ICC, kung hindi doon sa mga iba pang international tribunal. Ang ICC, isa lang naman po yan sa international tribunal na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng war crimes at crimes against humanity. Marami na pong desisyon ang War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, tsaka War Crimes Tribunal for Rwanda. No? Now, ano po yung mga kaso na yan? Okay, sa ICTY. Okay, yung sa tribunal, meron pong prosecutor versus Trugar. Kapag ang akusado ay, yun na nga po, hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado maintindihan kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang abogado, kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Isang kaso pa rin sa ICTY, Prosecutor versus Sese. Yan, sinasabi naman na dapat isuspende kapag ang kalusugan ng akusado ay magiging sagabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Tapos dito nga sa ICC mismo, itong si Prosecutor versus Lubanga, may talagang kapangyarihan ng hukuman na wag ipatuloy ang mga proceedings
kapag ang pagpapatuloy ng paglilitis ay makakasira sa integridad ng hukuman dahil yung paglilitis ay magreresulta sa unfairness or injustice. Isa pang kaso sa ICC din, Prosecutor versus Ruto. Ang abuse of process ay nangyayari kapag yung pagiging patas ng paglilitis ay madudungisan. At ang tanging remedyo para ito'y maiwasan ay ang pagtigil sa paglilitis. Ibig sabihin, ang aking paninindigan, kung ang inability to stand trial ng Tatay Digong ay permanente, ang permanent inability to stand trial ay dapat magresulta sa unfair trial at dahil dito, ang tanging remedyo ay ang tuluyang pagdidismiss ng kaso. So ayun nga mga kois, no, klarong-klaro po talaga na medyo tagilit. Kung may mabilis na paraan, maliban na lang siguro kung talagang gagawin ng ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na makauwi ang ating Tatay Digong. Mukhang sa tingin natin mga kois mga gayas ay mukhang malabo yata mangyari yun dahil sila mismo na walang kabog-abog nagpadala sa dahik sa ating dating Pangulong Tatay Duterte mga kois mga gayas. So, yun po natatanging paraan ni Kaufman, no? Pero kay Attorney Harry Roque naman mga kois mga gayas, kung idadaan sa proseso dahil wala na nga pong kakayahan ng ating Tatay Digong na magdepensa sa kanyang sarili dahil medyo makalimutin na po ito. O kumbaga mayroon ng Alzheimer, 80 na po ang ating Tatay Digong mga kois mga gayas. Kaya siguro talagang pinagliban po ang gagawing hearing ngayong araw. Sana mga kois mga gayas, no, kung talagang mayroon ba siyang talagang basihan para idepensa ang kanyang sarili. Ngunit sa nangyari po sa ating Tatay Digong dahil sa katandaan po ay medyo makakalimutin na. Siguro ayon po yon sa kanyang legal counsel si Kaufman na hindi na siguro strict yung mga sagot ni Tatay Digong dahil nga makalimutin na po. So sad mga kois mga guys, so napakasad talaga mga kois mga gayas. Well, talaga dasal lang po ang tanging paraan, no, para mapauwi ang ating Tatay Digong. Okay? At kung mabot naman po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm gone. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.